Matapos nang lumabas sa perlas ang ating bida, ay sakto namang dumating sila Xiaoyu at sinabi na mayroong masamang balita. Ayon nga daw sa tsismis ay natanggal na sa listahan ng kalahok ang ating bida, kaya naman masaya at nagdiriwang umano ang mga tao sa lansangan. Tila naging festival nga ang pag-aakala nila na natanggal sa listahan ng ating bida, kung saan sinabi pa ng lalaking ito na nak-arma na daw ang ating bida, nang dahil sa pakikipagtulungan niya sa mga gambling house upang limasin ang kanilang pera. Agad namang tinanong ni Shu kung paano nila nalaman at nakumpirma ang patungkol sa bagay na ito, at sinabi nga ng lalaking ito na nawala na umano ang pangalang Lu Shu sa sword steal, kaya naman tinatanong ng ating bida kung anong sword steal ang tinutukoy niya. Ang sword steal ay ang isang batong monumento sa Sword Pavilion, sa monumentong ito nga ay nakatala ang pangalan ng mga kalahok sa selection, kung saan pag nawala ang pangalan ng isang kalahok sa monumento, ay ibig sabihin lang nito na natanggal na siya sa selection. Sinabi pa nga ng matandang ito na isa umanong demonyo si Lu Shu, at hindi nga daw mai-imagine ng ating bida kung gaano kalaki ang natalo sa kanya nang dahil kay Lu Shu. Sinabi nga din nito na kasali din siya sa selection na ito ngayong taon, kaya naman daw masyado ang kaba niya nang malaman na kasali din si Lu Shu, pero ito at dumating na nga daw ang pinakahihintay niya, na alis na sa listahan o sa sword steal ang pangalan ni Lu Shu. Natupad din ang pangarap ko, wika pa nga nito, at sinabi na nais niyang suntukin ang kanyang sarili upang malaman kung totoo ba ito o hindi, at dahil nga sa naiinis na ang ating bida, ay siya na ang sumuntok sa lalaki. Agad ngang lumabas ang kaluluwa nito matapos makatanggap ng suntok mula sa ating bida, sakto namang dumating si Xiaoyu at sinabi na mayroon siyang koreksyon, at ito ay ang lahat umano ng nakausap at nakipag-usap kay Lu Shu na kalahok sa selection, ay natanggal at umayaw na. Agad namang tinanggal ng ating bida ang kanyang maskara, at dito nga ay iniisip niya na nakakapagtaka umano ang nangyari, hindi nga siya makapaniwala na natanggal siya sa listahan, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung may nalabag ba siyang patakaran. Ilang sandali pa habang patuloy ang pagdiriwang na nagaganap ng dahil sa natanggal sa selection ng ating bida, ay biglang tumigil ang oras sa mga taon nito matapos marinig ang balita. Ayon nga sa nilabas ng Sword Pavilion na official explanation, ay natanggal umano sa sword steal ang pangalan ng ating bida nang dahil sa early admission, o ibig sabihin ay tinatanggap na siya bilang disipulo ng Sword Pavilion, at hindi na niya kailangang dumaan pa sa selection. Agad ngang napalitan ng luha at galit ang kanina lang ay matatamis nilang pagtawa at halak-hakan, dahil hindi sila makapaniwala sa nangyari. Bukod nga dun ay ngayon lang daw nangyari ang ganitong bagay sa Sword Pavilion, kaya napapatanong na lang din sila kung hindi ba nasayang din ang panangbili nila ng paputok. Gayunpaman ay sinabi na lang ng iba na isipin na lang nilang magandang bagay na din ang nangyari, kahit papaano nga daw ay wala nang gagawa ng kalokohan at magiging maayos na ang pustahan sa selection. Pero itong sila Li Fanfeng naman ay napapatanong pa din sa kung bakit tinanggap ng Sword Pavilion bilang disipulo ng mas maaga ang ating bida, hindi nga daw nila matatanggap ang bagay na ito, kaya naman napagdesisyon na nilang alamin ang dahilan kung bakit maaga siyang tinanggap ng Sword Pavilion. Ilang sandali pa nga ay nagtungo ang mga ito sa isang lugar na madaming kawayang tsekwa. Dito ay makikita natin ang tarangkahan papasok ng Sword Pavilion, kung saan ay agad na nagbigay galang sila Fanfeng at sinabi na nais nilang makausap ang tagapagbantay. Agad namang tinanong ng isang misteryosong boses kung ano ang kailangan o katanungan nila, at dito nga ay agad na tinanong nila Fanfeng kung bakit agad na naging disipulo ng Sword Pavilion ang ating bida, kalabisan na ito at hindi pa ito nangyari dati, wika pa nga niya. At ilang sandali nga lang ang makalipas ay makikita natin ang mga matang ito mula sa isang spiritual beast, kasabay ng pagtatanong kung ano ang kalabisan dun. Agad nga din itong lumapit kila Fanfeng, at sa taas ng spiritual beast ay makikita ang silawit ng isang tao, na nagsasabing sang-ayon din ng palasyo ng hari sa naging desisyon nila, kaya hindi umano yun kalabisan. Tinatanong nga ng babaeng ito kung nauunawaan ba nila ang mga sinabi niya, ito ay si Guling Fei, isang maestro mula sa Sword Pavilion. Hindi naman inaasahan nila Fanfeng na isang maestro ang lalabas upang sumagot sa kanyang katanungan. Gayunpaman ay sinabi ni Fanfeng na walang hiyang tao at siraulo umano ang ating bida, at sa pagkakaalam nga daw niya ay nirerespeto ang Sword Pavilion nang dahil saan, wika naman ito, sabay tanong kung sa tingin ba ni Fanfeng ay nirerespeto ang Sword Pavilion nang dahil sa mga tuwid silang mga tao, o nang dahil sa may mga disipulo sila sa kahit saang lugar. At kung yun nga daw ang iniisip ni Fanfeng ay nagkakamali siya. Dahil nirerespeto nga daw ang Sword Pavilion nang dahil sa malakas nilang kapangyarihan at husay sa labanan,
Kaya naman ang inig na lang sa takot itong sila Fan Feng, habang sinasabi na hindi ito patas. Paano mo nasabing hindi ito patas, tanong naman ni Guling Fei. Tinanong nga din niya kung sa tingin ba nila ay naging pabor ito sa ating bida, at kung ganun nga daw ay mali na naman sila, dahil tinanggap nila ng mas maaga si Lu Shu para na din sa kanilang kaligtasan. Hindi niyo ba napansin na nais kayong patayin at tanggalin ni Lu Shu sa listahan, wika pa nga ni Guling Fei? At ang pagtanggap ng mas maaga sa ating bida ay para masiguro sa kanila, na patas ang lahat at magaganap na selection. Hindi naman makapaniwala ang isa dito, nababaliw na ba si Lu Shu, wika pa nga niya, sabay tanong kung sa tingin daw ba ng ating bida ay kaya niyang tanggalin ang lahat ng kalahok sa listahan. Sinabi naman ni Guling Fei na kaya daw gawin ni Lu Shu ang bagay na yun, sabay tanong kung sa tingin ba nila ay ginagawa lang ni Lu Shu ang lahat para sa pera, at yun nga daw ang pagkakaalam nila. Kaya naman sinabi ni Guling Fei na mas mainam kung umuwi na lang sila, wala kayong laban sa kanya, at mas mainam kung mag-focus na lang kayo sa cultivation ninyo, wika pa nga nito, habang iniisip na sana ay matapos na ang lahat ng kalokohan ni Shu nang dahil sa early admission. Samantala kinabukasan naman ay maganda ang sikat ng araw, pero mukhang hindi maganda ang pasok ng bagong araw sa ating bida. Hindi nga siya makapaniwala na hindi na niya magagatasan ang mga gambling house. Napapatanong nga din siya sa kung paano nilang nagawa ito sa kanya, at dahil nga sa early admission, ay wala na umano siyang maidadahilan upang labanan o kalabanin ang mga kalahok. Huwag niyo akong pigilan, susugudan ko ang Sword Pavilion, wika pa nga nito. Sinabi lang naman ni Xiaoyu na wala namang pumipigil sa kanya, pero sa tingin nga daw ni Xiaoyu ay hindi kayang talunin ng ating bida ang mga tao sa Sword Pavilion. At dahil nga dito ay maiyak-iyak na lang ang ating bida, habang tinatanong kung kailangan na kaya niyang magtungo ng Sword Pavilion. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na hindi niya kailangang mag-apura, tutal ay hindi naman daw siya binigyan ng oras, kung kailan siya dapat magtungo ng Sword Pavilion. Sinabi nga din ni Xiaoyu na tamang wala nang pupusta sa ating bida, pero hindi naman daw ibig sabihin nito na hindi na nila magagatasan ang mga gambling house. Agad namang nabuhayan si Shu nang marinig niya ang mga sinabi ni Xiaoyu. Matalino ka talaga, wika pa nga nito sa kanyang kapatid. Agad namang bumaba ng upuan si Xiaoyu, at dito ay sinabi niya na ngayong miyembro na ng Sword Pavilion ang ating bida, ay pwede na silang tumira dito sa Royal Capital, sabay tanong kung dapat na ba silang magtungo sa kanilang mansion. Pero nang makarating sila sa mansion ng ating bida, ay nanghinayang na lang si Shu sa magandang bahay, na nadurog. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na ayos lang umano ito, at dahil sa madami silang pera ay madali lang umanong maaayos ang bahay nila. Ilang sandali pa ay napansin nilang pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid, kaya naman sinabi ni Shu na tila nagbago na umano ang tingin ng mga ito sa kanila. Siyempre, miyembro ka na ngayon ng Sword Pavilion kaya natatakot na sila, wika naman ni Xiaoyu. At bigla nga ding may kumatok, kung saan ay agad din itong nagpakilala bilang hindi nasupot, bilang si Tuli mula sa West State. Agad nga din itong binati ang ating bida sa kanyang admission, at dahil umano doon ay mayroon siyang regalo para kay Shu, ito nga ay pera mula sa butad na tiyan ng mama sa likuran, pera at mga baul sa likuran ng mamang butad. Kaya naman agad na nagningning at naghugis puso pa ang dila ng ating bida, nanginginig na nga din ito nang makita niya ang pera, pero bigla niyang naisip na hindi siya pwedeng magpadala sa regalo nito. Tinanong nga ni Shu kung mataas ba ang chance niyang manalo at kung pang ilan siya sa ranking. Dahil kawalan umano ng paggalang ang hindi pagbigkas nito nang magpakilala siya, kaya naman iniisip na lang ni Tuli kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. At habang iniisip ni Tuli kung papatayin daw kaya siya ng ating bida kung may pag-asa siyang makapasok sa selection at mataas ang kanyang rank, ay bigla namang sinabi ni Yi Chen na mababa ang chance niyang manalo. Kaya naman agad na hinawakan ng ating bida ang kamay ni Tuli, at sinabi na tsaka na nila pag-usapan ng tungkol sa ranking, sabay tanong sa kung ano ang mga regalo na dala niya, pero masyado naman ang takot ni Tuli sa ating bida, at iniisip nga nito na mukhang target pa din ni Shu ang mga kalahok. At dahil nga dito ay nagkunwari na lang itong tumatawa, at sinabi na may kailangan pa pala siyang asikasuhin, kasabay ng pagpapalam niya sa ating bida. Pero bigla siyang hinawakan sa balikat ni Shu at sinabi na sandali lang, agad namang tinanong ni Tuli kung ano ang maipaglilingkod niya sa ating bida. Pero sinabi lang ni Shu na manatili lang siya sa kanyang kinakatayuan, habang iniisip na hindi umano sapat ang pera at kailangan ng mga sundalo niya ng armors. Agad na siyang nagtungo kay Yi Chen at dito ay sinabi niya ang kanyang plano, ilang sandali pa ay napapatanong na lang si Tuli kung saan umano nagtungo si Yi Chen, pero sinabi lang naman ni Shu na nag-grocery lang daw.
Hanggang sa mayroon na namang mga paparating na kalalakihan, kaya naman napapatanong si Tuli kung kandidato din kaya ito, at kung nandito din daw kaya sila para makipagkilala at makipagkaibigan sa ating bida. Naiiyak na nga lang din ito habang iniisip na sa wakas umano ay hindi na siya mag-isa dito, habang ang lalaking ito naman ay agad binati ang ating bida, pero bago pa nga siya matapos sa kanyang sasabihin, ay biglang sinabi ni Shu na kailangan niyang malaman ang chance nitong makapasok sa selection pag nagpakilala siya. At sinabi nga nito na mababa din ang chance niyang manalo, kaya naman sinabi ni Shu na tatanggapin niya ang regalo ng lalaki, pero kailangan muna niyang manatili dito ng pansamantala. Tumayo ka sa tabi ng Tuli, wika pa nga niya, at wala nang ang nagawa ang mga ito kung hindi mag-ay-taay na lamang. Hanggang sa may panibago na namang dumating, at dumami na nga sila, kaya naman napapatanong na lang si Tuli kung ano ang plano ng ating bida. Hanggang sasabihin nga ni Shu na nais niyang mag-quit sila sa selection, na naging dahilan ng pagkakashock ng mga ito. Tinanong nga ng lalaking ito kung ano ang pinustahan ng ating bida, dahil wala naman daw pumupasta sa kanila, at alam nga daw ni Shu na wala talagang pusta sa kanila. Pero nakipagpustahan nga daw ang ating bida ngayon na mayroong 6 o higit pa, ang matatanggal sa listahan ng sword steel o kalahok sa selection ngayong araw. Muli ay na-shock nga ang mga ito, habang itong si Tuli naman ay mayroong naisip na idea. Sinabi nga nito na mabibigyan niya ng mas malaking halaga ng pera ang ating bida, basta wag na siyang isali ni Shu sa mga matatanggal ngayong araw. At dahil nga narinig na naman ni Shu ang pera ay agad siyang nagtungo kay Tuli, kung saan ay hinawakan niya ang mga kamay nito at tinawag na kapatid, habang itong si Xiaoyu naman ay iniisip lang na lahat talaga ay magiging kapatid ng ating bida, basta usapang pera, kaya hindi din daw malabo na maging kapatid na niya ang lahat ng lalaki sa buong mundo kalaunan. Pero biglang ang naisip ni Shu na nakapusta na umano siya, kaya naman tinanong niya si Tuli kung mayroon ba itong kilala na pwedeng pumalit sa kanya, o pwedeng matanggal upang maligtas siya ngayong araw. Bigla namang naisip ni Tuli na magandang pagkakataon na din ito para sa kanya, nang sa ganon ay matanggal na din sa selection ang mga pwedeng makatanggali niya kalaunan, sa tulong ni Shu. Agad nga din itong tinanong kung pwede ba siyang magbayad para makapasok siya sa pangalawang round ng selection, kung saan ay agad namang tinanong ni Shu kung magkano ang ibabayad niya. At sinabi nga nitong 4 million, pero nanahimik ang ating bida, kaya naman sinabi nitong 5 million, at ayun tapos ang usapan, dahil pumayag si Shu. Pero bigla itong nagkambyo, binabawi na nga daw niya ang sinabi niya, at nais na daw niya ngayon ng 8 million, walang hiya talaga ang loko nating bida. At dahil sa narinig nila ang naging usapan ni Shu at Tuli, ay agad na ding pumila ang mga ito upang mag-alay ng pera sa ating bida, basta makapasok lang sila sa pangalawang round ng selection. At habang abala nga sila sa pila, ay inutusan naman ng lalaking ito ang kanyang tauhan, upang ipakalat ang balita at sabihin na ang mga noble house ay pumipila para magbigay ng regalo kay Lu Shu. Sinabi nga din ito na lokohin na niya lahat, basta mapapunta lang dito ang mga tao. At makalipas nga lang ang ilang sandali, ay nag-uunahan na ang mga ito sa pag-aalay ng pera at regalo sa ating bida, habang itong si Tuli naman ay sinabing good luck na lang sa inyo. Agad namang nagpalagutok ng kamao ang ating bida, kaya ang lahat ay natahimik at bandang huli ay nanghingi na lang ng awa. Napapamura naman sa galit itong si Guling Fei matapos makita ang nangyayari at ginagawa ng ating bida, kaya naman agad niyang tinawag ang isang lalaki at sinabi na bakit hindi na lang kanselahin ang kwalifikasyon ni Lu Shu. Pero sinabi lang naman nito na baka maging abo na lang ang Sword Pavilion matapos itong sunugin ni Lu Shu, nang dahil sa galit pag ginawa nila yon. Isa lang siyang stage 1 cultivator, wika naman ni Guling Fei, sabay tanong kung paano magagawa ni Lu Shu ang sinasabi ng lalaki, na nanatili namang tahimik. Kaya naman naisip na lang nito na may tinatago sa kanya ang lalaking ito, pero hindi bali na daw at mas mainam kung ipahayag na lang niya ang pag-uumpisa ng seleksyon ng mas maaga, upang hindi maubos ang mga kandidato nila ngayong taon. Ilang sandali pa ay agad na ding kumalat ang balita, kung saan ay mas maaga ng 2 linggo ang pag-uumpisa ng seleksyon, kaya naman masyado ang inis ng ating bida. Tinamaan nga ng emotional damage itong si Shu, matapos malaman na wala na siyang pagkakataon, upang kumita ng mas malaking pera. Ilang sandali pa ay sinabi nito na mas mainam umano kung magtungo na lang sila sa Sun Family o kila Zhongyang, tutal ay mayroon na silang sapat na pera para sa spiritual weapon at armor ng kanyang mga sundalo. At nagulat nga si Zhongyang, matapos malaman na 12,000 set ng spiritual armor ang nais na bilhin ni Lu Shu. Iniisip nga din ito na mas malaki umano ng 10 beses ang nais bilhin ng ating bida,
kaysa sa inaakala niya. Kaya naman sinabi niya kay Shu na wala silang sapat na stocks, at kailangan nga daw niya ng 2 buwan upang matapos ang production o paggawa ng mga ito. Nakakadismaya naman pala ang pamilya niyo, wika naman ni Shu, dahil 12,000 set lang naman daw ang bibilin niya pero wala pa silang stocks, habang itong si Jongyang ay naiinis lang naman at iniisip na masyado daw kasing madami ang pera ng ating bida. Hanggang sa biglangang dumating ang tauhan ni Jongyang at sinabi na mayroong malaking balita o kaganapan, agad nga nitong binulong kay Jongyang ang balita na daladala niya. Matapos nito ay agad namang nagtungo kay Jongyang ang ating bida upang alamin ang balita, pero pilit lang naman siyang tinutulak palayo nitong si Jongyang, at kinulit nga niya ito hanggang sabihin nito sa kanya ang balita. At sinabi nga ni Jongyang na si Duan Muhuangqi ang Celestial Emperor ng West State, ay kasalukuyang nandito sa Royal Capital. Agad namang tinanong ni Shu kung kailan pa ba huling bumisita si Duan Muhuangqi dito sa Royal Capital, at kung bakit nagiging balita pa ang pagbisita niya. Sa pagkakaalam naman daw ni Jongyang ay mahigit 100 taon na daw mula nung huling nagtungo si Duan Muhuangqi dito sa Royal Capital, gayunpaman ay hindi siya sigurado kung tama ba ang nalalaman niya, dahil hindi pa nga daw siya pinapanganak ng mga panahon na yun. Bigla namang nataranta ang ating bida, kaya tinatanong ni Jongyang kung kinakabahan ba siya. Siyempre naman kakabahan ako, wika naman ni Shu. Habang iniisip na tinanggal niya ang anak ni Duan Muhuangqi na si Duan Muyun ay sa selection, kaya napapatanong ito sa kanyang sarili kung nagtungo ba si Duan Muhuangqi dito upang maghiganti. Napapaisip na nga din siya kung saan umano siya magiging ligtas sa lugar na ito, at kung tutulungan daw kaya siya ng Sword Pavilion, tutal ay tinanggap naman na daw siya bilang disipulo nito. Agad na ding tumakbo palabas si Shu at sinabi na natatay umano siya. Kaya naman nagulat si Jongyang at tinatanong kung ano ulit ang sinabi niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na wag na lang niyang kalimutan ang usapan nila, dahil babalik siya matapos ang 2 buwan. At ilang sandali nga lang habang tumatakbo ang ating bida ay bigla itong nagulat, napatigil nga din siya matapos makita ang nag-aalab na enerhiya mula sa kanyang harapan, kung saan maging ang mga tao sa kalsada ay masyado ang takot. Hanggang sa ma-realize nito na malamang umano nalula nito si Duan Muhuangqi, bumagsak na nga lang din sa takot ang mga tao sa kalsada, habang ang iba naman ay nagsarado na ng mga bahay, at dito ay iniisip ng ating bida na nagtungo nga si Duan Muhuangqi ng Royal Capital dahil sa kanya. Buti na nga lang daw at inutusan niyang humiwalay ng daan si Xiaoyu, dahil ayaw nga daw niyang makaharap ng kanyang kapatid ang taong ito. At habang nasa loob nga ito ng kanyang karawahe ay tinanong nito kung siya ba si Lu Shu, pero nagkaila naman ang ating bida, at sinabi na maling tao ang kaharap nila. Kaya naman naka-earn siya ng negative points mula kay Duan Muhuangqi. Natawa lang din naman ito sa sagot ng ating bida, at sinabi na mayroon siyang 2 bagay na nais sabihin sa ating bida, sabay utos sa kanyang mga tauhan na dala ng lalaki dito. Napapaisip naman si Shu kung sino umano ang lalaking ito, at kung ano daw kaya ang ginawa ni Duan Muhuangqi sa lalaking ito. Hanggang sa ipakita nga nila ang mukha nito, at sinabi nga ni Duan Muhuangqi na siya si Commander Li Liang, at sa tingin nga daw niya ay kakilala ito ng ating bida. Ayon nga daw sa balitang dumating kay Duan Muhuangqi, ay walang magawa itong si Commander Li sa kanya nang magkaharap sila sa Weibei Pass, matapos nun ay natalo din siya sa digmaan laban sa mga Noble Force at hindi na depensahan ang West State. At sa pagbagsak nga nito ay sinabi ni Duan Muhuangqi na walang lugar ang talunan sa West State, pero dahil sa nabalitaan niya daw na kaibigan o naging kasabwat ito dati ng ating bida, ay dinala niya si Commander Li dito upang makita ni Shu. Hindi naman makapaniwala si Shu na ang isang Stage 1 na commander ng Blackwing Army, ay malalagay sa ganitong estado, dahilan upang maisip niya na malupit talaga itong si Duan Muhuangqi. Muli ay nagsalita si Duan Mu at sinabi na ito ang unang bagay na nais niyang sabihin, pinasalamatan nga niya ang ating bida, dahil pinakita o pinaalam umano ni Shu sa kanya, na ang world-famous na commander ay isa palang talunan. Habang si Shu naman ay iniisip lang na isang pagbabanta ang mga salita at pasasalamat ni Duan Muhuangqi sa kanya, iniisip nga din niya na mukhang hindi na umano siya makakatakas sa kapahamakan, ngayong araw.